Nabalitaan namin kasi suspendi po kami. Suspendido kayo? Opo. Dali, bakit kayo suspendido? Umaga pong pumasok kami doon, 8 AM, nagsara na po yung gate. Ako po kumakain ako ng noodles. Tapos may isang Koreano doon po kasi, binawalan niya po ako. Bakit kayo sinuspend? Dahil doon sa cup of noodles? Totoo ba kapag may mga damages talagang ikakaltas sa inyo yun? Yes po, 200 pesos po kada item. Kung 5 po yung items namin, kung 5 yun, magaskasa mo 1,000 po. Negative pa yung sasawarin nyo per day. Nakatanggap naman daw ng komisyon ang mga driver mula sa kumpanya. Kaya malaki naman daw ang sahod ng mga to. Mistake number 1, separate ang komisyon sa mismong sahod. Tungkol naman daw sa mga helper, nagbaba na sila ng bagong memo tungkol sa mga sahod ng mga ito. Kailan? Yan ang unang tanong. Nung lumapit na sila sa amin, kaya kayo nagbababan ng memo? Wow! Mo naman, what a big accomplishment. Ito pong mga manggagawa na abuso dahil sa kagagawan ng kanilang kumpanya, inalisan sila ng pagkakataong makapaghanap buhay nang wala naman silang kasalanan. Yan po ay estafa, pangungubit sa karapatan ng manggagawa na makatanggap ng tamang sahod. Ginoong Karsul po. Sabi natin provincial rate, magkano ba dapat ang sinasahod ninyo? Ang alam po namin is 550 po. 550. Pero yung sa inyo, mas mababa pa dyan. Yes, 500 po sa driver, 400 sa helper. At take note ha, meron pang mga kaltas ito. Ano bang dinideliver ninyo? Furniture po. Totoo ba kapag may mga damages talagang ikakaltas sa inyo yun? Po. Hindi lang po damage sir, pati po pag mali yung size tsaka yung kulay. Po sa driver lang po binabawas 200 pesos po kada item. So ang may uwi nyo na lang, pag may bawas, 300. Kung 5 po yung items namin, kung 5 yun, magaskasa mo 1,000 po. Okay, negative pa yung sasawarin nyo per day. Po. Ginagawa ba yung kumpanya na official investigation bago umano magkaroon ng mga pagkakaltas ng penalties? Meron lang po sir na kasulatan. Pero hindi kayo kinukunan ng panic? Kukunan po kaso wala rin po nangyayari. Siyempre, kakapit kayo sa CA or yung cash advance. Yes po. So, nanghihiram kayo sa kumpanya, tama? Yes po. Ito yung isa sa mga nilapit nyo, yung mataas na interest kapag kayo ay nagsi-CA. Kapag po nag-cash advance po kayo sa kumpanya namin ng 1,000, meron po siyang kaltas na 100. Bibigay na lang po sa inyo 900. 10% po. Opo. Malaki po. Malaking bagay na po yung 100 na yung sa 1,000. I'm not sure lang kasi yung CA parang pakiusap yan, di ba? Yes, na po. hindi naman yun yung kumbaga siguro sinabi ng kumpanya, pumayag naman kayo na 10%. Kumbaga na no choice na lang din kayo. Kaso parang nagiging cycle. Ibig sabihin, mababasahod nyo, uutang kayo, tapos ipapambayad nyo rin. Paikot-ikot lang na wala kayong kinikita. Kamusta ba ang status nyo sa kumpanya ngayon? Nabalitaan namin kasi suspendi po kami. Suspendido kayo? Opo. Dali, bakit kayo suspendido? Umaga pong pumasok kami doon, 8 AM, nagsara na po yung gate. Ako po kumakain ako ng noodles. Tapos may isang Koreano doon po kasi, binawalan niya po ako. Kasi kami po mga driver tsaka helper. 8 AM, 8 PM? 8 AM po. Wala po kasi kaming oras ng pagkain namin, ng break time. Kaya po kumain ako noon, tapos binawalan po. So dahil doon sa umano na kumain ka ng noodles nung alas 8 ng umaga, uminit na po noon. Uminit yung ulo. Bakit kayo sinuspend? Dahil doon sa cup of noodles? Sabi ko, hindi muna ako bibiyahe. Kakausapin namin si Mr. Choi. Kailangan namin ng meeting. Bakit hindi kayo bibiyahe? Kakausapin po muna namin si Mr. Choi, yung pong farm manager doon. Para saan? Para po maalam po namin kung bakit kami bawal kumain. So nung araw na yon, pagkatapos kayong masita, gusto niyong kausapin yung Mr. Choi. Para malaman kung anong posisyon niya at kung bakit kayo pinagbabawalan na kumain. Ngayon, dahil gusto niyo siya makausap, yun ang nag-cause ng pagkasuspendin niyo. Kino-question niyo lang, gusto niyo lang tanungin kung bakit bawal kumain nung oras na yon. Tama ba? So nakausap ng bitag ang HR ng inireklamong kumpanya ng mga driver at pahinante. Ayon sa kanila ay nakatanggap naman daw ng komisyon ang mga driver mula sa kumpanya. Kaya malaki naman daw ang sahod ng mga to. Mistake number 1, separate ang komisyon sa mismong sahod. Kung karapat dapat siya makakuha ng 550 per day ayon sa ating batas, then it should say or dapat mabigyan sila ng kaukulan ng karapat dapat 550 plus commission. So mas mataas pa dapat ang kumakuha nila. Tungkol naman daw sa mga helper, nagbaba na sila ng bagong memo tungkol sa mga sahod ng mga ito.
Kailan? Yan ang unang kong tanong. Nung lumapit na sila sa amin, kaya kayo nagbabaman ng memo. Kung dati daw ay 400 ngayon, ay ginawa na silang 550 daily. Aba, kita mo naman. What a big accomplishment. Ay bay, simula nung una pa lang siguro kung ginawa ninyo yan, abay wala nang problema at hindi lalapit yung mga tao na ito dito sa amin. Nakatatanggap rin daw ng daily allowance ang mga helper na 200 pesos per day. Tapos kakaltasin din sa mga damages na 200 pesos. Abay, mukhang may mga problema and penalties. Tungkol naman daw sa suspension ng mga driver at pahinante ay nag-refuse to delivery daw kasi ang mga ito nagresulta sa company loss. Aminado naman kayo na hindi kayo bumiyahe nung araw na yun dahil gusto nyo makausap ang boss. Tama ba? Opo. Now, in-inform nyo ba yung HR na gusto nyo makausap yung boss? Yes po, sila po mismo yung kausap namin. Ngayon, anong sabi nila? Nakausap po namin yung Mr. Joy. Siya naman po nagsabi sa amin na, sige, mag-day off muna, relax muna kayo. Relax. Okay. Nag-relax na po. Pagkatapos, nung hindi na kayo bumiyahe, tapos po, hindi po kami bumiyahe nun. Yung pong iba namin kasama, sumama na rin po loob. Umalis na rin po, walang paalam, umalis na rin po. Kami pinapabiyahe po ulit kami. Tapos po, yung mga helper po kasi namin, nagsiuwian na. Wala na po kami mga so, kasama. nagkaroon na ng management problem. Opo. Hanggang sa kayo yung pinag-initan. Kami po yung pinutukan. So, nasa linya ngayon si Jose Roberto Navata, Dole, Tarlac. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Sir, unahin ko muna yung sa issue po natin sa minimum wage. Yes, go ahead. Tama naman po na nag-increase na po kasi dito sa Region 3, effective po April 16, 550 na po dapat yung kanilang minimum wage. Yes. Ngayon, yung binabanggit po ng company na meron naman silang commission, maganda po kasi na isatisfy muna po natin yung minimum requirement, Yes. which is yung minimum wage, bago po tayo magbigay ng extra pa na commission. Okay. Po. Tapos, pangalawa po, regarding po dito sa suspension, parang nadinig ko po kanina na nabanggit naman po ng kinatawan ng kumpanya na part naman ng company policy nila yon. Pero kailangan pa rin po, tama po kayo, na magkaroon ng investigation, part po kasi ng due process to. Yes. Na parang meron po silang nalabag, pero bibigyan pa rin naman po sila ng pagkakataon na idepensa at i-explain naman po ang kanilang side. At Correct. after po noon, po tayo magdidesisyon kung ang sanction po is suspension. May mga ipinapataw po, sir, na mga penalty dito sa mga tao. Na at that time, di ba, yung kanilang mga sahod ay below minimum, aside dun sa commission, now nag-i-incur ng certain penalties ang mga tao due to damage of kung ano man ang mga produkto na dinadala nila and whatnot. Now, sir, yung mga ganitong klaseng penalties, sa pagkakaalam ko, this has to be reviewed by DOLE bago to ma-approve, di ba po ba? Actually, sir, yung sa mga penalties, although nadinig ko naman po yung mga talakayang kanina, na di umano ito po ay naibabawas sa kanila kapag may mga nadadamage po na mga items or may napabayaan na items. Yes. I-check po namin ang company policy, sir, kasi siyempre, tulad po na nabanggit niyo din po kanina, na may mga kumpanya na nag-i-impose po ng mga gantong polisiya, unang-una para protektahan naman din po yung negosyo. Yes. Laban po doon sa mga empleyado na nagbabaliwala kasi siyempre, kung magpapabaya naman po, malaki naman po yung mawawala sa kumpanya. Pero tulad din po na nabanggit nyo, kung sakali po na ibabawas sa kanila, kailangan naman din po na dadaan pa rin po sa masusing investigasyon. Yes. Kailangan po clearly na lilitaw sila po yung liable daw po sa mga damages. Ganon pa rin po, bibigyan pa rin po sila ng pagkakataon na ipaliwanag o idepensa ang kanilang sarili. Plus, titignan din po natin kung fair at reasonable po yung amount ng binabawas. Is it possible ba, sir, na ma-check yung kumpanya to conduct a inspection ng DOLE para matignan kung sila ba'y sumusunod sa ating labor code? Opo, sir, pwede naman po. Posible naman po. May programa naman po ang DOLE na tinatawag po natin na routine inspection. Okay. Binibisita po yung mga kumpanya para po masigurado na sila po ay nakakasunod sa batas. Okay. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Masasabi ko po dito, kasong kriminal, yung hindi po pagbabayad ng kumpanya ng tamang pasahod ayon sa minimum wage law. Correct. Inilabas po yung Republic Act 8188 noong 1996 sa panahon ng Fidel Valdez Ramos. At ang sinasabi po dito, may parusang pagkakabilanggo sa bawat araw na mas mababa sa minimum wage
ang ipinapasahod sa manggagawa bawat araw po, Ginoong Carl po. Republic Act number 8188. At ito po yung magiging nakakatakot sa mga employers, kagaya po nitong Korean employers na to, sa kanilang Filipino executive officers, dahil lahat po sila po pwedeng makulong dahil hindi nila binabayaran ng wasto ayon po sa minimum wage requirement. Okay. So, 4 na taong kulong, Ginoong Carl po. Alright. Kailangan pong madinig ito ng employer at lahat na po marahil ng employers na didinig po nila ito sa ipabitag mo ni Carl Tulfo. At nang sa ganoon, matigil na po itong ganitong uri ng mga kaugalian o pagtrato sa mga inaabusong mga manggagawa. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Attorney, narinig nyo naman kanina ang sinabi ng DOLE. May isang punto siyang binabanggit na talagang ako din nababahala na umano'y mukhang nalabag ang kanilang karapatan, the right to due process, sa iba't ibang mga akusasyon laban sa kanila. Anong tingin mo dyan, Attorney? Opo medyo matindi po yan, lalo na po yung nadidinig natin kaninang pagkakasuspindi. Yes. Dahil hindi daw, dahil kumain po ng noodles sa loob ng oras ng trabaho. Kahit na ano pa po yung dahilan ng kumpanya, Ginoong Carl Tulfo, meron tayo again and again yung tinatawag na twin requirements of due process in termination. Ano po ba yung twin requirements of due process? Kailangan po muna padalhan ng nakasulat na pasabi yung manggagawa na siya ay iimbestigahan ng kumpanya. At pangalawa, bigyan po yung manggagawa ng pagkakataong may pagtanggol ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang sariling katibayan. And last but not least, kailangan mabigyan siya ng kopya ng desisyon either for suspension or for dismissal. Ito po, kitang-kita, hindi naganap yan. Ano po magiging takbo nito? Ayon po sa mga unirang na desisyon ng Korte Suprema, pwede po yung gamitin bilang batayang kaso ng estafa. Doon po sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Bakit po may estafa? Ito pong mga manggagawa na abuso dahil sa kagagawan ng kanilang kumpanya, inalisan sila ng pagkakataong makapaghanap buhay nang wala naman silang kasalanan. Yan po ay estafa. Pangungubit sa karapatan ng manggagawa na makatanggap ng tamang sahod. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Nabalitaan nyo ba or meron bang lumapit sa inyo or nakipag-usap na umano'y, itatama na namin ang aming mali o dito na kayo pumunta sa aming opisina? Nung nakaraan po, miniting po kami mga driver ulit. Pagkatapos lumapit dito? Opo, pagkatapos po lumapit dito. Ang kaso po, wala rin po silang binibigay sa amin kahit ando doon sa mga inihiling namin sa kanila. Kagaya ng? Kagaya po nung OT, di po nila mabigay. Tapos yung pataas po na sahod, pati mga holiday pay po, hinihingi namin wala daw, hindi po nila mabibigay. Magsasalita na po tayo, kumilos na po sila. Dahil kung hindi, tuturuan po natin itong mga manggagawa. Sampaan sila ng kaso para doon sa araw-araw na paglabag sa krimen na kanilang ginawa. Para hindi na po sila makalabas ng bansa at mabulok na sila sa kulungan kung yan ay banyaga. Tama. Alright. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng programa, kayo din ay pupunta sa DOLE para magkaroon ng harapan dun sa kanilang tanggapan. Mapag-usap kayo si DOLE ang mamamagitan para sabihan ng kumpanya kung anong karapat-dapat ninyo makuha base sa ating labor code. Okay po? Okay po. Alright. Maraming salamat po sa inyo. So dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban kadigiwan. Itong hashtag ibubitag mo.